Ngayong hapon, Ngayong hapon. pwede kang pakilala, Kap? So, bali, ako gali si Punong Barangay, GP Ryan Taburada ng Barangay Sampaw. So, pwede mo kami istoryahan diri, Kap, ang mga main source of income sa katawhan mo diri. Kag paano mo ginamaintain ang peace and order diri sa barangay nyo na subong very peaceful na gid. So far, sa subong ang ginapan sa mga constituent na kundiri mo all git palay. No? So far, palay tsaka mais. And then, dito din po kinukuha ng mga ibang negosyante yung turnips, yung singkamas. Dito po sa barangay ko kinukuha. No? At the same time, usually ang regarding naman sa peace and order, usually lahat ng mga bipats namin pinaasahin ko talaga bawat purok. No, always na kung anong mangyari, report na sa barangay para mapadala ng mga rescue. Tuwing gabi nag-conduct po kami ng foot patrol, no? Kasi may curfew po ang barangay hanggang 11 PM. 11 PM to 4 AM na umaga. Yun ang curfew dito sa barangay. Yes po. So, Kap, pwede mo kami kwentuhan yung mga naitulong mo dito sa iyong barangay at mga nagawa mo po. Usually, ma'am, kung halimbawa in terms naman sa mga proyekto na inilaan ko sa barangay, siyempre ito ang bagong barangay hall, no, na ibinigay po sa atin ng ating butihing congresswoman na bayrihan sa Kaloran. At the same time, yung aming batang-batang gobernador ng Sultan Kudarat, si Gov. Dato Paksali Manguda Dato. And of course, kasama din po yung ating Vice Governor, Radin sa Kaloran. At the same time, yung acting mayor ng bayan ng Isudan, Attorney Arnold Armada. Kasamahan po ng kanyang acting vice mayor, Carlo Apiado. Kasama din po yung Sangguniang Bayan ng Isudan. At the same time, ang project po ng barangay, siyempre makikita din natin yung concrete na daan, no? Provincial road from crossing Kudanding, papunta na po yan sa National Highway pa Barangay Kinra. Ang concreting po namin dito. At the same time, sa mga purok, may mga health center, waiting shade, din po yung, at saka mas importante yung solar light bawat purok. Yan lang po. So, Kap, ano po yung gusto mong mangyari sa iyong barangay? Ano po yung gusto mong hingiin sa gobyerno or gusto iparating sa kanila, gustong sabihin? Siguro, ma'am, wala naman po akong hinihiling, kundi sana po bigyan lang ng katuparan yung mamamayan ko dito sa barangay, mabigyan ng mga trabaho, at siyempre ang pinaka-importante yung mapayapa yung aking barangay. Siguro yan lang po yung hinihiling po, na magkaroon kami ng sasakyan na power emergency kasi sira na po lahat eh. Kaya yun lang po yung number one na gusto kong ipaabot sa gobyerno, na bigyan din po kami ng pansin. So far, mga project na ibinigay po nila, like flood control, andyan naman po. At saka hindi ko naman din po na inaano yung mga project na ibinigay ng gobyerno talaga. From national, no, download dito sa aking barangay. Marami talaga mga project, hindi talaga maiwasan na walang project na ilaan ng gobyerno dito sa aking barangay. So far, mayroon pa po mga project, pero so far hindi pa na-implement, no? So by next year, doon natin makikita talaga yung improvement at saka beautification ng aking barangay, no? Sana mabigyan din ng halaga at mabigyan ng pondo para sa pag-beautify ng aking barangay, kasi ito yung bagong barangay namin. Nalipat na kami dito kasi yung dati medyo lubog na, no? Medyo
Every magtaas ang tubig from Kapingpong River. Kapingpong River. Napasukan kami ng tubig, no. So kaya nga hindi ko akalain itong binigay ng aking boss from provincial government, no, sinorpresa at binigyan ako ng project na maganda at tibay. So yun lang ang hinihiling ko, na sana mabigyan kami ng sapat pa na programa and projects dito sa aming barangay. Okay, yun lang po. Yan lang. Okay.